So, good morning everyone. So, the next problem natin is under the auxiliary equation with repeated root. But ito ay isang particular solution, no? So, under the chapter 5 of the differential equation. So, auxiliary equation, distinct root by the particular solution. So, the problem number 12, kasi sa last topic natin is problem number 11, then dito problem number 12 naman. So, kung napapansin nyo, medyo marami-rami yung initial condition natin, which is sinasadya ko talaga kasi para mas mahirap yung problem. Mas maganda kasi yung problem pag masyadong mahaba, then mahirap kasi, di ba? Kasi para ma-practice natin yung sarili natin kasi di naman sa lahat ng pagkakataon is yung problem na ibibigay ng teacher nyo is madali lang, di ba? So, subukan naman natin sa mga mahirap na problem o mahabang solusyon. So, the problem number 12, d squared minus 6 times y equal to 0. So, kung makikita nyo, yung y kasi, ang ibig sabihin ng kasi ng y, in terms of equation sa differential equation. Kasi ito yung differential equation natin. Then, when x is equal to 0, y is equal to 0. When x naman is equal to 1, then y equal to e to the power of 3. So, kung ititignan mo yung initial condition natin, medyo makakalito. Kasi sinabi niya kasi dito, when x is equal to 0. Then, another when x is equal to 1. So, ibig sabihin lang po niyan, kukunin mo yung isa-substitute mo yung initial condition mo sa first general solution mo, which is ito yung gagamitin mo. Then after that, balikan mo yung general solution, then isa-substitute mo naman ito. No? So yan, i-convert muna natin yung problem to auxiliary, di ba? So ito magiging m squared minus m minus 6 is equal to 0, di ba? So ngayon, ano yung possible factor ng 6? Di ba? Pwedeng 1, 2, 3, 6 kasi yan. Di ba? Positive, negative ng 1, 2, 3, 6. Yan po yung ano nito. Yan po yung factor ng 6. So, ano yung mga possible factor nyo? So, ano yung imumultiply mo na ang lalabas is negative 6. But, pag sinamap mo is negative 1. Di ba? Positive 2 to negative 3. Kasi kapag yung positive 2, minultiply natin sa negative 3, negative 6. Pero pag sinamap natin yung positive 2 to negative 3, negative 1. So, yun po yung possible factor niya. M plus 2 and M minus 3 is equal to 0. So, that is the M1. M1 is negative 2 kasi ito-transpose mo yun sa kabila. So, negative 2. Then, ang M2 mo is positive 3. So, the general solution, y equal to C1 e to the negative 2x plus C2 e to the 3x, di ba? So, sabi niya dito, when x is equal to 0, y is equal to 0. So, ilagay natin, when x is equal to 0 and y is equal to 0. So, balikan natin si general solution, no? So, so sabi dito, y equal to 0. So, 0 yung y mo magiging 0 yan. So, 0 equal to C1 e to the negative 2x, no? Negative 2. So, ang tanong, ano yung x? Ang x mo is equal to 0. So, yun kasi yung first initial condition dito. So, multiply by 0 plus C2 e to the 3x o 3 times 0, di ba? So, yan. Simplify. Ito magiging C1. Ito magiging C2. So, bakit magiging C1 and C2 na lang? Kasi, di ba, pag minultiply natin yung 2 sa 0, magiging 0 yan. So, alam natin na ang exponential, kapag yung 0 ang exponent niya, magiging 1. Di ba? So, kapag magiging 1 siya, imumultiply mo sa C1. 1 times C1. C1 pa rin, di ba? Dahil lahat naman ng variable or numbers na imumultiply mo sa 1, walang magbabago, di ba? Pag 1 yung imumultiply mo, so C1 pa rin yan. C1, then dito magiging C2. So, that is the equation 1. So, ito yung equation 1 natin, di ba? So, ngayon, sabi naman dito, when x is equal to 1 and y equal to e to the 3. So, ito yung second initial condition mo. So, balikan natin si general solution. So, dito is x is equal to, ano ba yung x natin? Equal to 1. Then, y is equal to e to the 3x. So, ang tanong, balikan natin yung general solution. Ito yung general solution natin. So, ano ba yung y? Ang y po is e to the 3x. So, ilagay natin e to the 3x is equal to C1 e to the negative 2x. Ano yung x mo? Ang x mo is 1 sa second boundary. So, yan. Plus C2, tama? C2 e to the, ano ba yan? 3x. 3 times 1. So, yan. Simplify natin. Dito, e to the 3x pa rin yan, di ba? So, hindi naman yan i-derive, no? So, negative 2 times 1, magiging C1 e to the negative 2.
Tama? Then dito, magiging ano ito siya? Magiging what? Magiging plus C2 e to the 3 na lang. So, that is the equation 2. So, from the equation 1 to equation 2, kukunin natin. From the equation 1 to equation 2. Ano ba yung equation 1 natin? So, from equation 1 to equation 2. Equation 2, no? So, yan. So, ano ba yung equation 1? Ang equation 1 natin is 0 is equal to C1 plus C2. Tama? Then, ano ang equation 2? Wait lang. Bakit pa tayo ng sorry. Equation 2 is e to the 3x is equal to C1 e to the negative 2 plus C2 e to the 3. So, yan. Anong gagawin natin dyan? So, ito, gawin lang natin dito is, ito yung multiply natin by negative 1. Then, ito yung multiply natin by what? By positive 2. Diba? Yan siguro yung pwede. Kasi, try natin. Ganyan pwede talaga yan. Kasi pwede talaga yan. Kasi, ito, may eliminate mo kasi ito, diba? So, try natin. So, negative 1 times 0, 0, diba? So, negative 1 times C1, magiging negative C1. So, negative 1 times C2, magiging what? Negative C2. Tama ba? So, try natin mamaya. So, ito, e to the power of 2 multiply sa e to the power of 3x, magiging e to the power of 6. E to the power of 6x. So, dito, magiging, matatanggal kasi ito. Kasi, di ba, pag nag-multiply tayo ng parehong variable, mag-add po ang exponent, di ba? So, pareho man yung e to the negative 2. So, pag mag-add yung exponent, ano yung exponent ito? Negative 2. Ano ito? Positive 2. 2 minus 2, 0. E to the power of 0 equivalent of 1. Ano yung natira? C1. Di ba? Then dito, magiging ano ito siya? Magiging C2 e to the 6. Tama? So, yan. So, ito yung matatanggal kasi negative C1 to positive C1. Di ba? So, dito magiging e to the 6x. Then ito magiging what? Try natin. Wala lang. Mag-isolate kaya tayo. Try natin. So, ano ba yung exponent ito? Parehong C2 ito, di ba? Pero hindi mo siya ma-add. Bakit? Kasi magkaiba yung coefficient. Magkaiba yung ano nito. Variable. We assume the C2 is isang variable, no? Isang coefficient ng another variable. So, hindi siya pwede isum up. So, pwede mong i-isolate by ganito. Pwede mong i-isolate by C2 then plus C2 e to the 6. So, sa bakit naging ganyan? Kasi hindi mo naman pwedeng isum up ito kasi magkaiba yung coefficient ng C2, di ba? Magkaiba yung variable ng C2. Ito may e to the 6, ito wala. So, ang pinakamadaling gawin, isolate, di ba? I-isolate natin. So, ganyan. Ganyan maging ano ito. So, gawin natin siyang ito madali na lang natin makuha. Kasi ang gawin mo lang dito, gagawa ka ng gawin mo na lang substitution. Kasi C2, di ba? Madali na lang siya makuha. Kasi hanapin mo lang yung equation ng C2. So ano ba yung equation ng C2? So ito, magiging ano ito siya. So hanapin na natin yung value ng C2. Madali na makuha yung C2, di ba? So ano ba yung C2? Try natin i-isolate. E to the 6. Then C2. Then another. Ano ito siya? So yan. So dito. Ay ano pala ito? 5 pala ito. Sorry. 5 ito. Dito siya. Hindi siya 6 kasi E to the E. 3 plus 2, 5. So 5 yan. So gawin natin. Hanapin natin yung value ng C2. So ano ba ita-transpose natin? Ito transpose. Ito na lang ita-transpose natin dito. No? Yan ito transpose natin sa load. So magiging paano ba para mas maganda ito? Anong gawin natin dito is para mas maganda tingnan, gawin natin ganito. Gawin natin ito negative e to the 6x plus C2 e to the 5. So that is the another C2, no? So gawin natin ganito na lang, i-isolate na natin since na C2 naman yung hinanap, no? So ito transpose natin dito sa kabila. So ito yung gagawin natin kasi i-divide natin by e to the 5, no? So yan. So magiging e to the 6x, no? 6x. Ito pag transpose mo magiging positive. C2 na lang, no? Then ang natira C2 e to the 5. Then divide natin both side by e to the 5. E to the 5.
So, magiging C2 is equivalent of e to the 6x plus C2. Tama? Minus e to the 5. I think tama naman. So, yan. So, ang gawin natin dyan, try natin i-isolate. So, ito pwede naman ito C2. Tignan natin kung hindi ba yung mag-error. So, dito, try natin ano ba yung pwede dito. Kasi kung tutusin, dito pa lang, ay oo, tama. Dito pala yan. So, dito pa lang pwede pala tayo mag-factor dito, no? Dito pa lang pwede natin i-factor e to the 6x. Dito kasi C2, parehong C2 do. So, pag hindi natin pinactor ito, magiging C2 mo, magiging dalawa. So, hindi naman pwede yung equation mo sa C2 is may another value na C2. Di ba? Hindi naman pwede yung ganun, di ba? So, ang gawin natin, i-factor natin ito. So, this is the negative 1 plus C2 e to the, no, hindi siya C2 dito. E na lang, di ba? Kasi ipapactor natin yung C, di ba? So, e to the 5. So, that is the factor out by C2. Yan. So, same lang naman yan. Pag distribute mo, same lang ito. So, doon tayo doon natin i-divide by, gawin natin ganito yung problem. I-arrange natin by commutative na. So, gawin natin ganito. So, kung negative yan, like for example, wait lang. So, gawin natin itong positive. Then, ito gawin natin negative. Pero, pag ginawa natin, gawin natin ganito. Yan. Yan yung C2. So, that is the divide both side by e to the 5. So, magiging C2 mo is C2 is equivalent of, ang magiging C2 natin is equivalent of e to the 6x naman, all over what? All over 1 minus e to the 5. So, that is the C2 mo, no? Yan yung magiging C2 mo. So, gawin natin, i-arrange lang natin by commutative property kasi ito, di ba? So, yan. So, ang gawin natin, hanapin natin yung equation 1. Ano ba yung equation 1? Ang equation 1 nito, isa-substitute natin yung C2 dito para makuha naman natin yung C1. So, doon tayo. So, ano ba yung C1? Dito na lang. Dito, ang equation 1, 0 equal to C1 plus C2. Ano ba yung C2? Ang C2 mo is ito. Yung e to the 6x all over 1 minus e to the 5. So, ang gawin mo lang, ito, i-ano mo na lang, i-transpose mo lang doon sa kabila. So, I think na, wait lang So, wait lang, negative yan, di ba? Wait lang, try na, checking natin. I think kasi na negative ito. So, negative pala ito, di ba? Negative kanina yan. Ito negative. Thus, divide both side by negative, magiging ganito siya. So, matatanggal ito. So, ayan. So, I think na negative ito. So, pag transpose natin sa kabila, ang C1 mo, magiging positive. Tama? Ang C1 mo, magiging, ito transpose natin sa kabila. So, ang C1 mo, magiging positive ng e to the 6x all over 1 minus e to the 5. Yan. So, nakuha mo yung C1 and C2, then balik sa general solution kasi isa-substitute natin yan. So, ano ba yung general solution natin? So, general solution, y is equivalent of C1. So, C1, ano yung C1 natin? Ano yung general solution? Y is equal to C1. So, ang C1 kasi dito is ito, e to the 6x. So, sabi dito, ang C1 daw magmumultiply sa e to the negative 2x. So, i-multiply natin yan by e to the negative 2x. Then, meron itong all over na ito, 1 minus e to the 5. Another multiply sa e to the, so, bakit i-multiply mo yun sa ganyan? Kasi alam mo na C1, ang coefficient ng e to the 2x is yung C1. So, natural na yung multiply natin dito. So, ganyan magiging sura. Kasi imagine mo, ito yung C1. Ito yung coefficient variable ng C1. Then, ito yung mismong C1, no, na nakuha natin. So, i-multiply natin dito. So, dito plus C2. Ito, negative. I-multiply sa ano yung C2? C2. Ito. C2 times e to the 3x. All over what? All over? Ano bang all over ng C2? All over ng C2 mo is ito. Sorry, hindi pala nakikita. Sorry. Ano ba yung C2 natin? Ito. 1 minus e. 1 minus e to the 5
multiply sa ganito pa rin. Yung ano ng C2, yung e to the 3x. Yung e to the 3x. Yan. Then simplify. Natin ito e to the e times e, then magkano yung exponent, di ba? 6x to minus 2x, ilan yung matira, di ba? 4 na lang, di ba? So magiging 4x yan. So 4x, y is equal to e to the 4x, then ano pa, 4x ba yan? Wait lang, hindi matatanggal yung negative. I think 4 na lang yan, no? So 4 siguro. Kasi negative, imagine mo kasi, di ba? Kasi ito negative x to positive x, magiging 0 yan, di ba? Magiging 0. So ito na lang, another naman sa 6 to negative 2, positive 4. So I think na positive 4. Wala na yung x, mawala. So dito, e to the 5, 2x. Magiging ano ito siya? 2x ba yan? Wait lang, ano ba equation 1 natin? Equation 1. Ito yun, di ba? Ito yun. So, ito pala yun. Walang x, no? Sorry. Yung e to the 6x. Sorry. Kasi boundary condition pala yan is, wala itong x. Sorry. Kasi boundary condition, di ba? Meron tayong boundary condition na 1. Yan, 1. Then ito, pag sinubstitute natin sa 1, 6 times x, 6 times 1, 6 pa rin. Kaya dito, walang x dito. Sorry, e to the 6 na lang yan. Then ito, ganun pa rin. Kasi yan, ito pa yun siya. Asan yun? Ito, equation 2. That is the equation 2. Equation 2 pala yan siya. Ito yung equation 2. Then, ginamit natin dun, equation 2. So, yan. So, ano yung ano natin? So, dito sa baba, 1 minus e times e to the power of negative 2, magiging e to the 3 na lang. Tama? E to the 3. Then dito, negative. 6 times, ano natin? Ano ito siya? E times e, 6 plus 3, ilan? 9. Then dito, magiging 1 minus e times e, 5 plus 3, 8. 8 ba yan? O, 8. I think 8. So, 8. So, 8. E to the 8. So, yan yung sagot natin sa ano. Yan siguro yung ano natin, sa sagot natin sa mismong ano, ito yung particular solution sa problem number 12. So, proceed tayo sa problem number 13. So, problem number 13 tayo. Kung makikita natin yung problem number 13, medyo mahaba-haba. Kasi ang tanong sa problem number 13, find for x is equal to 1, the y value for the particular solution require the d squared minus 2d minus 3y is equal to 0. When x is equal to 0, y is equal to 4, and y prime is equal to 0. So, ibig sabihin dito, meron itong y prime. So, sa madaling salita, kukunin daw natin yung y prime o yung plus derivative ng ating auxiliary, no? So, bago natin yan kukunin, kailangan mo nating i-convert yung differential equation natin to auxiliary equation, di ba? So, ito magiging, try-check natin kung tama yung initial condition natin when x equal to 0, y equal to 4, y prime is equal to 0. So, tama naman. So, dito magiging m squared minus 2m minus 3 is equal to 0. So, ano ba yung possible factor ng 3? Di ba? 1, 2, and 3 lang. 1, 2, 3. Tama. So, yan. So, ano ba yung mamumultiply natin na ang lalabas is 3? So, siyempre, 1 times negative 3. Tama? 1 times negative 3 is negative 3. Pero pag sinamap mo yung 1 to negative 3, negative 2. So, yun yung factor nito. So, ang factor niya is m minus 3 to m plus 1. Diba? So, equal to 0. So, that is the m1 is positive 3, no? So, sana alam niyo na yun, di ba? So, m2 is negative 1. So, transpose lang naman. So, yan. Ito yung mga roots natin. So, hindi siya repeated. So, natural kasi distinct root tayo, di ba? Wala pa tayo sa repeated. So, ang gawin natin, general solution, y is equal to c1 e to the 3x plus c2
e to the negative x. So, consider naman, no, na negative x ito kasi negative 1. So, that is the coefficient of the x is 1, no? So, yan. Ano yung initial condition natin? So, the first initial condition natin is when x is equivalent of 0, no? Equivalent of 0 ba yan? Tama ba? So, y is equivalent of 4. Tama? So, yan. So, the general solution, y is equal to 4, magiging 4 ito. Then, ito magiging C1 e to the 3x. So, ang x natin is 0, kaya i-multiply natin yan by 0. Plus C2 e to the negative 0, di ba? Kasi negative x, so x, when x is 0. So, simplify. 4. So, alam niyo yung ganito, di ba? Kasi yung 3 times 0, 0, no? So, alam natin, pag exponential, e to the power of 0 equivalent of 1. Pag yung 1, i-multiply mo sa C1, C1 pa rin. Kaya C1 dito. Then ito magiging C2, no? So yan, that is the equation 1. Equation 1 natin, no? Ito yung magiging equation 1 natin. So, after that, balik tayo sa general solution. Ano yung general solution? Ito yung general solution. Kasi meron naman another na isulat mo natin. General solution is C1 e to the 3x plus C2 e to the negative x. So, sabi dito, y prime is equal to 0. Sa madaling salita, kukunin natin yung first derivative nito. Ano ba yung first derivative ng y? Y prime. Then, ano yung derivative ng c e to the 3x? Sir, exponential. Naalala ko yan sa calculus 1. Calculus pa lang, tinuturo na yan, di ba? Ang derivative ng e to the power of 3x, ang magdi-derive mismo yung exponent. So, ano yung derivative ng exponent? Then, after mag-derive yung exponent, magmumultiply yan kay c1. Di ba? Ano yung derivative ng 3x? Sir, ang derivative ng 3x is 3. Then, 3 times C1E, magiging ganito. 3 C1E to the 3x, no? So, ganito lang yan. C1E to the 3x. The derivative of E, ang derivative ng pag-exponential kasi, ang magde-derive po yung E to the 3x. Ano yung derivative ng E to the 3x? Ano ba yung derivative ng exponent ng E? Di ba? 3 lang yan. Kasi derivative ng 3x is 3. 3 times C1 magiging 3 C1 e to the 3x. Kasi hindi naman ito magbabago kasi exponential yan siya. So kaya naging ganito yan siya. So ganyan pa yung paggawa ng derivative ng isang exponential. Then dito magiging what? Magiging C2 na lang. E to the negative x. So bakit naging negative C2? That is actually this is the negative C1, no? Negative C2 pala. So imaginary C2 is meron itong coefficient na 1. So, imaginary may coefficient na 1. So, the derivative of negative x, negative 1. Negative 1 times C2, negative C2. Meron itong imaginary 1. So, yan. So, ito, sabi dito, y prime is equal to 0. So, palitan natin ng 0 yung y prime. Then, 3. Then, sabi naman dito, when x is equal to 0. Balikan natin. So, sa madaling salita, dalawa yung boundary o yung initial condition sa isang particular. Ang unang initial condition mo, when x is equal to 0, y is equal to 4. Ang pangalawang initial condition mo, x is equal to 0, y prime is equal to 0. Yan. So, 3 times C1 e to the 3x. So, ang tanong, ano yung x? Ang x is 0. So, multiply by 0. Plus C2 e to the 0. So, C0, e to the 3 times 0, 0 yan, di ba? 3 times 0, 0. Then, e to the power of 0, 1. So, 1 times 3C1, 3C1. So, ito magiging negative C2. Tama? Kasi e to the 0, 1. 1 times C2, C2. So, that is the equation 2. So, from the equation 1 to the equation 2, anong gagawin natin? So, siyempre, ang gagawin natin dyan is a sum up natin. So, kunin natin yung equation 1. Dito, from equation 1 to equation 2. Yan. Ano ba yung equation 1? Ang equation 1, ito. 4C1 plus C2. Tama? Ano yung equation 2? Ito. 0 equivalent of 3. Equivalent of 3C1 to C2. So, anong gawin natin dyan? So, madali lang naman yan kasi kung titignan natin yung problem, wala tayong kahirap-hirap, hindi tayo mahirapan dito kasi tingnan niyo yung equation mo. Ang equation mo dito, positive C2, negative C2. Dito parang eliminate na, di ba? Matatanggal na yan. 0 na yan. So, ano yung natira? C1. C1, alam natin, C1 meron itong imaginary coefficient na 1. Kung meron itong 1 na coefficient, ano yung coefficient ng C1 sa baba? 3. Tama. 3. Kung 3 yan, then dito meron 1. 3 plus 1, 4. Di ba? So, 4 dito. So, 4 C1. Then ito matatanggal. Kasi 1 minus 1, 0. Di ba?
4 plus 0, 4. Yan. So that is the C1. Divide mo yan both side by 4. Magiging C1 mo is 1. So yan. 1 po yung C1 mo. So ito, punta tayo kay equation 1. No? Gamitin natin si equation 1. Ano ba yung equation 1? 4 equal to C1. So ang tanong, ano yung C1? Ang C1 po sir is 1. So 1 na lang ilagay. Plus C2. So ang gawin mo, i-transpose mo lang yung 1 sa kabila, magiging 4 minus 1. Equivalent of C2. So that is the C2 is equivalent of 3. Tama? So C2 natin is 3. So yan. Ang gawin natin, balik tayo doon sa general solution. Kasi nakuha na natin yung particular, di ba? Nakuha na natin yung initial condition natin. So yung mga value ng C1 and C2. So balikan natin si general solution. So ano yung general solution natin? Ang general solution po natin sir is y is equal to C1 e to the 3x. Tama? Then dito plus C2 e to the negative x. So y is equivalent of, ano yung C1? Sir, ang C1 po is 1. So that is the e to the 3x. So bakit yan lang inilagay mo? Kasi alam natin ang e po is may imaginary na coefficient na 1 yan. Alam nga naman lagyan natin ng 1. Medyo awkward naman tignan, no? Pag lagyan pa natin ng 1. Okay sana kung 2, pero 1 yan. So yan. Then plus C2. Ano ba yung C2? Ang C2 po is 3. 3 e to the negative x. So tapos na ba yan? So hindi pa yan tapos kasi ang tanong kasi dito, find for x is 1. So sa madaling salita, ang x daw is 1. So papalitan natin yung x dito ng 1. So magiging ganito yan siya. So y equivalent of e times 3 times x. Ano yung x mo? Sabi dito, sir, is 1. So 1 plus 3 e to the 1. So ano yung mangyari dyan? So simplify natin. Dito, y is equivalent of y 3 times 1 e to the 3. Tama? Plus 3. Ito, negative 1. Tama ba yan? Negative 1. Negative 1. So, negative 1. Negative 1. So, ito, pag negative yung exponent, ang ginagawa natin, binababa natin yan, di ba? So, dito na lang. So, that is the y is equivalent of e to the 3. Ito na yun. Then dito, plus 3. Kaya lang, meron itong e to the negative 1. So, ibaba natin. So, e to the 1. So, consider na yan na may coefficient na 1 and may imaginary exponent na 1 na positive, no? Kasi binaba natin yung negative, di ba? So, that is the y is equivalent of 21 point. I-calculate nyo lang 21.19 kasi yan po yung sagot sa box, 21.19. From the x is 1. So, yan yung sagot sa ano natin. So, lagyan natin ito from x is 1. For when x is equivalent of 1. Yan. Then ito y po, then y is equivalent of 21. Ito yung y, 21.19. So parang ang ginawa mo lang dito is hinanap mo yung isang ano natin, intersection, no? Kung pagbabasa natin yung graphing sa isang trigo, parang humahanap ka ng isang intersection, no? So ibig sabihin dito siya nag-intersect sa x 1, 21.19. So parang ganoon yung nangyari dito sa auxiliary, no? So yan pa yung kasi ito pa yung sagot sa box. Y is 21.19. So try niyo i-calculate ito kung ano yung lalabas. So yan. So proceed tayo sa problem number nung problem na tayo, number 14 na tayo. So the problem number 14 na tayo sa auxiliary equation with distinct root, the particular solution. So the problem number 14, d cubed minus 4d y equal to 0. Then when x is equal to 0, y equal to 0, y prime is equal to 0, and double y prime is equal to 2. So sa madaling salita, kukunin po natin yung second derivative and first derivative. So bago natin kukunin yan, kailangan muna natin i-convert yung isang differential equation to auxiliary equation, no? So convert natin. So magiging m cubed minus 4m is equal to 0, di ba? So try natin ano ba kaya makukuha ng root dito? Hindi naman siguro itong repeated root kasi pag repeated roots ito hindi natin tutuloy. Kasi hindi pa tayo sa repeated roots, nasa distinct pa lang. So kasi hindi ko pinapractice yung mga problem, kinuha ko lang yung mga problem sa books din, sinagutan ko na lahat, sunod-sunod ko na. So hindi ko naman alam kung ano yung particular hindi repeated root. So yun. So ito, try naman natin. So tingnan naman natin kung parang hindi naman siya repeated. So kunin natin yung ipapaktor natin yung m. Yung m cube magiging ganito. M
to the m squared minus 4, di ba? Kasi m times 4, 4m. Yan. Is equal to 0. So that is the m1 pa lang. Alam natin, m1 is ito. m1 is 0, di ba? So what is the m2? So m2, ilipat natin ito sa kabila. Hindi natin. Ito. Ano ito natin? Ito yung natira. m2 minus 4, di ba? Equal to 0. So transpose natin yung, ano natin, yung negative 4 magiging positive 4. So that is the square root of 4 is magiging m is 2. Tama? So, pero positive to negative 2 ang magiging ano nito. Positive to negative 2. That is the nito. Magiging positive to negative 2. So, that is the m2 is equivalent of, ang magiging m2 natin is equivalent of positive 2. And the m3 naman natin is equivalent of negative 2. So, tama nga naman kasi alam natin nasa third order ito. So, alam natin pag third order, ibig sabihin lang po, tatlong roots ang makukuha natin, di ba? So, tatlong roots. So, proceed to general solution, y is equal to c1. Ano yung c1? Sir, ang c1 po is e to the power of 0. 0x. So, to the power of 0, di ba? So, dito, magiging ano ito siya? C2. Ano yung C2? Ang C2 mo yung M2, which is 2x. Then, ano yung C3? Ang C3 is e to the negative 2x. So, simplify, y is equal to, alam natin, ang magiging ano ito, alam natin ito, magiging c1 na lang ito, di ba? Kasi doon sa mga nakaraang previous topic natin, pag yung exponent ng is 0, equivalent of 1. Pag yung 1 mo multiply sa c1, c1 pa rin, di ba? So, that is the c2, e to the 2x, then 2x plus c3, e to the negative 2x. So, yan yung general solution natin. Ito yung magiging general solution natin. So, ano ba yung initial condition? So, sir, ang initial condition dito is when x daw is equal to 0 plus initial condition, y is equal to 0. So, yan. So, ito yung general. So, ano ba yung y? Y po, sir, is 0. Then, c1, then plus c2, e to the 2x. So, ang tanong, ano yung x? Sir, ang x mo po is 0. So, multiply natin sa 0. Plus c3, e to the negative 2 times 0. Tama? So, simplify. 0 is equivalent of c1 plus what? 2 times 0, 0. E to the power of 0, 1. 1 times C2, C2. So, C2 dito magiging C3. So, that is the equation 1. Di ba? Ito yung equation natin. Equation 1 natin. So, parang madali lang naman, di ba? So, sundan lang natin yung mga initial condition natin. So, ano yung sunod? So, siyempre, ang sunod po natin dyan is yung another initial condition. So, ano ba yung initial condition natin? So, dito, when x is equal to 0, then, y prime is equal to 0. So, sa madaling salita, kailangan natin balikan yung general solution natin na ito. Then, kukunin natin yung first derivative. So, sir, anong purpose kung bakit nyo po kukunin yung first derivative? Kasi alam mo na y prime ito. So, ibig sabihin, initial condition mo is y prime. So, hindi mo naman masasubstitute yung y prime sa y. Kasi hindi naman siya first derivative. So, kailangan mong ikunin yung first derivative. So, ano yung first derivative ng general solution? Ito, ang derivative ng y is y prime. Tama? Then ito, 0 na yan, di ba? Kasi, ano naman yan? Magiging constant, di ba? So, magiging constant yan. So, 0 yan. So, dito, ano ba ito? Ito. So, alam natin ito, di ba? Madali lang talaga to kasi C2, e to the 2x. Basic calculus lang yan. So, ano ba yung derivative ng e to the 2x? Sir, ang derivative ng e to the 2x is ang nagdi-derive po, pag exponential po yung problem, ang nagdi-derive po yung exponent ng isang exponential. So, ano ba yung exponent ng isang exponential dito? 2x. Ano yung derivative ng 2x? 2 po. So, yung 2, yung multiply mo sa c2, magiging positive 2c2 e to the 2x. Then, dito, ganun din po. Magiging negative 2 dito, c3 e to the negative 2x. Yan. So, ano yung next natin? So, substitute natin yung boundary, yung initial condition sa particular, di ba? So, ito, y prime is 0, 0 yan. Then, dito, wala na ito kasi 0 naman yan, di ba? Then, dito, magiging 2, CE. Multiply sa 2x. Ano yung x mo? 0. Then, dito, magiging 2, C3. Bakit na double yung C? Double yung C. So, dito, 2, C3, e to the 2 times x, which is 0. So, simplify po natin. So, yan. So, ito, magiging 0, 2 times 0, 0. E to the power of 0, 1. So, magiging 2c na lang dito. So, 2c1. Tama? 2c2 pala. Sorry. 2c2.
Then dito, negative 2 times 0, 0. E to the power of 0 is 1. 1 times negative 2c3, negative 2c3. So that is the equation 2. Di ba? Equation 2 na to. So ito na yung magiging equation 2 mo. So ano yung kulang? So ang kulang mo lang dyan is yung equation 3. Kasi 3 roots tayo, di ba? So natural lang mag 3 equation yan. So yan. So ano pa yung next natin? Kasi 3 yung boundary condition natin. So initial condition sa particular. So sabi dito, when x naman is equal to 0, ito tapos mo na yung y prime. So dito naman, when double y prime is equal to 2. Tama? So sa madaling salita, balik tayo dun sa ganito yan. Kasi minsan nalilito kasi yung mga estudyante dito. Sir, paano? Saan ko kukunin yung second derivative? Sir, babalik ako sa general solution. Then, i-derive ko ng pangalawang beses. Hindi po yung ganun. Dito ka babalik sa y prime. Ano ba yung y prime kanina? Ito yung y prime. So, ang gawin mo, na-derive mo na ito ng isang beses. So, i-derive mo ulit yung y prime dito. Kasi inahanap yung double y prime sa isang initial condition, di ba? So, kukunin mo yung second derivatives nito. Ano ba yung second derivative ng y prime? Di ba? Double y prime. So, double y prime. Then, ito, ano ba? Sana ba tayo? Ito. Ang derivative nito is magiging what? Magiging 4c2 e to the 2x. So, sir, bakit naging 4 yan? So, alam mo naman kasi dito ang derivative ng exponential. Ang derivative ng 2x, 2. So, 2 times 2, 4. Diba? So, pwede naman dito ka balikan mo dito yung general solution, diba? Tapos, kunin mo yung second derivatives ko. Kaya lang, pag kinapin mo pa ito, masyadong mahaba. So, siyempre, ang gusto ng mga estudyante, yung maikling solution, diba? Kasi para mas mabilis. So, yan. So, dito, negative 2, C3 e to the negative 2x. Ang derivative ng negative 2x, negative 2. Negative 2 times negative 2, positive 4. So, positive 4. C3 na ito, di ba? C3 e to the negative 2x. So, yan. So, ito, ano ba yung initial condition? Sir, ang initial condition dito is when x is equal to 0, then double y prime is equal to 2. So, palitan natin yung double y prime ng 2. Then, dito, 4c2 e to the 2x. Ano yung x mo? 0. So, multiply by 0. Plus 4, C3. So, I think naman na pwede ko i-factor yung, naman. So, I think na pwede mo naman i-factor yung, yung 4 kasi common naman. Di ba? So, minsan pinapactor nila yan. So, okay lang man, kaya hindi mo i-factor. Same lang naman ito. So, ano ba yung matitira? 2. Dito, 2 times 0, 0, di ba? E to the power of 0, 1. 1 times 4C2, 4C2. Di ba? So, dito, negative 2 times 0, 0. E to the power of 0, 1. 1 times 4c3, 4c3. So, that is the equation 3. Diba? So, ito magiging equation 3 natin. So, anong gagawin natin yun? From equation 1, 2, and 3. So, this is eliminate. Eliminate natin yan. So, ano may equation 1? Ang equation 1 natin dito is 0 is equal to c1 plus c2 plus C3. So, equation 2. Ano yung equation 2? Ang equation 2, sir, is ito. Ito yung equation 2. 0 is equivalent to 2. Itapat natin yan sa pare-parehong variable. Then, minus 2 and C3. So, the equation 3, ano yung equation 3? 2 is equivalent to 4C2. So, itapat natin yan. 4C2. So, plus 4C3. So, walang katapat yung 3. Yung C1, no? So, nag-iisa yung C1. So, yan. So, yan. Anong gagawin natin dyan? So, ano ba may eliminate natin dyan? So, ito, kung titignan natin yung problem dito, is madali na lang dito. Although naman maraming solusyon para masolve ito. Kasi, siguro sa algebra, ito yung pinakamadaling sagutan sa algebra yung ganitong problem. Kasi, pwedeng substitution, pwedeng elimination, pwedeng determinant, pwedeng matrix, pwedeng Cramer's rule, and so on. Sobrang dami ng method para masolve yung mga unknown dito. Kasi 3 equation ito. So, maraming method para ma-solve nito. Pero, siyempre, bilang isang estudyante, hindi mo naman gugustuhin yung mga determinant. Alam mo kasi na talagang pangmatagalan yun. Talagang ubus ang oras mo doon. So, ano yung gagawin mo? Doon papasok yung isolation o yung sinasabi nilang titignan mo daw yung equation kung ano yung madaling eliminate. Kasi yun po yung gagamitin natin para mas maikli yung solution. So, kung titignan po natin yung mga equation natin, ito 2C2 and 2C3. Pag nag-multiply ko ng 2 dito, magiging negative 4 ito. Pag nagiging negative 4 ito, pwede kong tanggalin yung C3 to C3. Kasi alam ko na negative 4 to positive 4, 0, di ba? So, ang gawin ko, mag-multiply ko ng 2 dito. So, 2. So, yan. 2 times 0, 0 pa rin yan.
So, balikan natin yung ano natin. Ito muna yung una natin. Huwag mo natin pakialaman ito. So, yan. 0 dito. Then dito, 2 times ito magiging 4C2. Tama? Magiging 4C2 yan. So, ito magiging negative 4C3. So, ano yung another equation sa 3? Ito. 2C2. Positive 4C3. So, matatanggal ito. So, ano yung tira? 0 plus 2. 2. Tama? So, 4 plus 4. Naging 8C2. So, the C2, divide mo both side by 8. I-divide mo both side by 8. 2 divide 8. 1 volt. Kasi lowest term. So, 1 volt yung C2 mo. So, madali lang nakuha yung C2, no? So, isa-substitute natin yan. Substitute natin yan sa sub 2 equation 2. No? Equation 2. Ano ba yung equation 2? Ito. Balikan natin yung equation 2. So, that is the 0 equivalent of 2. Ano ba yung nakuha natin C2, di ba? Ano yung C2? 2 times C2. Ang C2 mo is 1 all over 4. So, minus 2 C3. So, simplify. So, simplify natin. So, saan ba natin ito ilalagay? Doon natin ilalagay. So, yan. Diyan natin ilalagay. So, tandaan lang, ito yung ano natin. Ito yung, tandaan lang yung nakuha natin, ano ba tawag ito? Hindi ako nalito na. So, ito yung equation. So, yan. Tandaan yung nakuha natin dito. So, i-multiply natin 2 times 1 divide 4 lowest term, 1 half. Tama? I think 1 half. 1 half pa to. I think naman 1 half naman siguro, no? So, yan. 1 half. So, dito 0 is equivalent of 1 half. Then, negative 2C3. So, anong gawin natin is ita-transpose natin yung negative 2C3. Ita-transpose natin yung negative 2C3 kasi negative. So, magiging ganito 2C3 1 half. So, divide natin yan both side by 2. No? Divide natin by 2. Bali, ang magiging C3 natin is what? Magiging C3 natin is 1 volt. Kasi, although naman reciprocal ito. Di ba? So, kasi magre-reciprocal ito. So, 2, ano ba yung ano nito? So, 2 yan. So, 1 half. So, yan. So, 1, may ganito yung magiging sorry. Ting alam niyo naman yun kasi basic complex fraction lang naman ito. So, 1 volt yung magiging makukuha mo dito sa C3. So, ang gawin natin yung C3 isa-substitute natin. Sub 2 equation 1. Diba? Kasi, kung titignan natin yung equation 1, tignan mo yung equation 1. Equation 1 lang dito, C1, C2, C3. So, madali lang sa element. Unlike dito mo isa-substitute. So, kasi, kung titignan mo kasi, hindi siya pwede sa C2. Hindi siya pwede sa equation 2. So, sir, bakit hindi maging pwede sa, hindi siya applicable sa C2? Kasi walang C1 dito. Hinahanap mo lang kasi dito is C1. Kasi nakuha mo na kasi yung C2 and C3. So, alangan naman isa-substitute natin sa equation 2 is puro C2 and C3 dito. Sa equation 3 naman, C2 and C3 naman. So, walang C1. So, no choice. Sa equation 1 tayo. So, equation 1. Ano may equation natin? 0 is equal to C1 plus C2. Ano yung C2 mo? Ano nakuha mo kanina na C2? Ang nakuha natin sa C2, asa na yun? 1 all over 4. So, 1 all over 4 plus C3. Ano yung C3 mo? C3 ko is 1 all over 4 din. So, simple na tayo. No? Coincide kayo yan. So, yan. So, ang gawin mo, 1 over 4 to 1 over 4 is what? Ano? I-add mo lang yung ano natin. I-add mo yung 1 over 4 sa 1 over 4. Anong makukuha mo? C1 is what? 1 half. So, I think na 1 half yan siguro. So, I think 1 half naman yan kasi diba, common kasi yung denominator. So, 1 plus 1, 2. 4 plus 4, 8. 2 all over 8, 1 half. Tama? 2 over 8, 1 half. Kasi divide both side by what? By 4. Diba? Lowest term. So, 1 half yung ano natin. So, 1 half yung C1. So, kung magiging C1 mo is 1 half, ita-transpose mo yun sa kabila. Kaya magiging C1 mo is negative 1 half. So, that is the, balik tayo sa general solution. So, balikan natin si general solution. Ano yung general solution? So, grabe kahaba. So, general solution natin is what? Ito. Ito yung general solution, di ba? So, y. So, wala na bang ibang initial condition dyan? Kasi kung meron pa, hindi pa tayo tapos, di ba? So, wala naman. I think wala na. So, yan. So, C1. Ano yung C1 mo? Negative. Ito yung C1. So, ang C1 mo nakuha mo negative 1 half, di ba? Negative 1 half. Plus C2. Wait lang. Hindi ko ilalagay yung C2. Hanapin ko yung C2. Ano ba yung C2 kanina? C2 is 1 volt. So, 1 volt e to the 2x. Tama? Then, C3. Ano yung C3? Ang C3 po is negative 1 half. Hindi. C1 pala ito. Negative 1. Ang C3 is 1 volt. Sorry. 1 volt e to the
2x ba yan? So, yan. E to the 2x. So, yan. Kung titignan po natin yung problem, tignan nyo kasi yung problem kasi is 1, meron ba another ano nito? Another condition dito? So, parang ano kasi dito ba? Para kasi ano ito, sorry kasi hindi ko sinalagay yung ano. Kung natatandaan niyo yung problem sa number 13, sa totoo lang kasi is isa itong assignment. Assignment ng isa sa mga estudyante natin na nagtanong kung, sir, ano ba yung makukuha natin, ano ba yung sagot dito kasi hindi nila makuha. So, ang tanong pala doon sa ano problem, nakalimutan ko sa problem number 13. Di ba natatandaan niyo sa problem number 13 natin is meron dong tanong na find for x is equal to 1. So, ibig sabihin, find for x is equal to 1. Ibig sabihin po, ang x is equal to 1, ang problem sa number 13 is konektado sa problem number 14, which is, yan po yung ano nito, yan po yung, so, ano ba tawag dito? Ito yung kasunod ng problem. Kasi ginawa ko siyang 13 to 12, kasi well, actually, kasi ang problem doon sa sinend ng isang subscriber natin is, doon sa problem number 13, 1. Ito, yun po yung 1 niya. Then sa problem number 14, ito yung 2 niya. Kaya lang ginawa kong 13 to 14 kasi sinunod ko na yung mga previous topic ko na in-upload ko sa listing note, no? So parang continue na lang. So doon sa tanong sa number 13 po, konektado po ito, ha. So ang tanong po doon sa number 13, for x is equal to 1 daw. For x is equal to 1. So okay naman yung solution. Tama yung solution natin. Walang problema dito. Kaya lang, meron dong initial condition na when x is equal to 1. So, when x is equal to 1. So, yun po yung meron po doon na tanong na when x is equal to 1. So, sa madaling salita, yan po yung question sa, kung balikan nyo na lang yung problem number 13, then makikita nyo doon sa problem number 13 na yun, is, ang nakalagay po doon is, find for x is equal to 1 for the y value. So, hanapin mo kasi yung y value, di ba? So, nung sa problem 13 natin, ang nakuha natin y value is 21.14. So, ganun pa rin ito. Hanapin mo daw yung y value when x is equal to 1. Kasi pareho kasi yung initial condition sa problem 13 to 14. Meron dong for x is equal to 1. Kaya lang, hindi ko nalagay sa problem ng 14. Kaya, sorry, hindi ko nalagay sa problem ng 14. So, meron tayong when x is equal to 1. So, dito, ano yung nakukuha natin dito? Y is equivalent of negative 1 half plus 1 fourth e to the 2x. Ano yung x mo? When x is equal to 1. Then, ganun din yung ginawa natin sa ano, di ba? Yung sa problem number 14. 13 ba yun? 13. E to the 2x multiplied by 1. Di ba? So, y is equivalent of ito, negative 1 half. So, ito, 2 times 1 plus 1 fourth e to the 2. Tama. Then, dito, magiging what? Magiging 4 e to the negative 2. So, yan. So, burayin na lang natin ito. Burayin natin ito. So, burayin natin. Ito na lang burayin natin kasi hindi naman, okay naman tayo dito, di ba? So, yan. Yan. So, yan. So, yan. Tignan niyo yung problem. So, i-simplify natin. So, kung i-copy mo natin yung problem, y, ito yun siya kanina. Ito yun siya. So, tignan niyo yung problem. Negative 1 half. Negative 1 half. Plus what? 1 all over 4 e to the 2. Tama? 1 over 4 e to the 2. Then, ito, tignan yung problem. 1 over 4 e to the negative 2. So, ano ba yung ginagawa natin pag e to the negative 2? Di ba negative yan? So, ang ginagawa po natin dyan is binababa natin yan. Di ba? So, magiging ganito siya. Magiging plus 4e to the 2. Di ba? So, kung natatandaan ito, kung natatandaan niyo sa ano natin sa yung topic natin sa problem number, ano ba yung problem natin doon sa ano pala natin sa differential calculus natin, kung hindi na po napanood yung ano natin sa previous topic natin sa differential calculus, is pag ganito yung form nito is hyperbolic hyperbolic function. Isa siyang hyperbolic function kasi pag sinimplify mo kasi ito 1 half by 1 half kasi ito, di ba? Kasi tingnan niyo yung problem. Kung dito e to the power of 2 pa rin yan, di ba? So 1 fourth by 1 fourth. So ano ba yung 1 fourth by 1 fourth? 1 plus 1 2. 4 plus 4 8. 2 all over 8 lowest term 1 half, di ba? So pag 1 half hyperbolic function, di ba? Hyperbolic ng function yan. So ang okay naman yung ganitong sagot kasi hindi naman ano ito. Kasi hindi naman alam naman ng teacher yan, di ba? Common sense na yan, yung ganyan hyperbolic talaga yan. So pwede rin ganito yung sagot niya sa problem number 14 natin. So pwedeng ganito, y is equivalent of sin h squared 1. So pwedeng ganito, pwede rin ganito.
Kasi alam kasi ng tinsa, pag sinimplify nito, hyperbolic ang makukuha niya. So, pwede rin ganito and pwede rin ganito. So, nasa yun yun kung saan ang gusto mo, di ba?